Bakit ka umiyak, tay? Kuha lang ko sa inyo pag-ampo mo. Murag na emosyon si tatay sa atong ang pag-ampo. Lawak ba kay ang atong mga pag-ampo ng mga Muslim, ingani man, di ba? Ingani siya. Ingani ang pag-ampo sa mga Muslim. Gani. Di ba? Nakitaan man ni tatay ganiha nga kay nag-ampo man tagjumo, di ba? Nagpray tagjumo kanina. So nakita niya yung way ng pagsamba natin. Actually, tay, ito yung way ng mga propeta. Kahit si Jesus, ito yung way niya, ito yung mauni ang iyang pamaagi sa iyang pag-ampo sa Ginoo. Nga nagahapa siya. Ang buot pasabot sa paghapa, ang imuhang pinakarespetado nga parte sa imo ang lawas nga mauni nga atong kani agtang, di ba? Respetado mo gyud ni, di ba? Respetado ni siya, imo na sa ibaba, isubsub nimo na sa lupa o kay sa pinakaubos nga pagpakita nimo sa pinaka tinuod nga pagpakumbaba, pagpahiubos sa Ginoo nga si Allah. Yan ang pamamaraan ng mga propeta, tay. Kahit si Jesucristo, nasa aklat nila na Biblia, nasa Mateo, makikita dyan na si Jesucristo ay lumakad siya ng hindi kalayuan at siya ay nagpatira pa. The question is, kanino siya nagpapatira pa? Sa Diyos. So, ibig sabihin, mayroong dinidiyos si Jesucristo. At ang dinidiyos na yan, ayon sa paniniwala natin, ay si Allah. So, ganyan. So, na-emosyon si tatay, murag hapit na yun ni, insyaAllah. Gamay na lang yun ni, syahada na lang ni, kay murag gustong-gusto talaga niya na mag-Muslim ngayon, di ba? So, pero ayaw natin na mag-Muslim siya na basta napugos lang ba? Gusto natin mag-Muslim siya na at least man lang ay napaliwanagan natin siya sa Islam. Kasi hindi natin pinipilit yung tao sa pagmumuslim. Kasi ang tinuda na bro, hindi ang Islam ang may kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Islam. Unlike sa ibang religion, kung walang yayakap dito, tumba. Pag walang umaanib sa mga relihiyon na yan, na pinatayo lang ng kung sino-sino, matutumba yan. Unlike sa Islam, kaliwat kanan, paninira dito, paninira doon, sa social media, sa pambabalita, subhanallah, makikita natin yung paninira ng mga tao sa Islam. Pero, hindi nila mapigilan yung pagdami ng mga pumapasok sa Islam. Katulad ni tatay, hindi ko naman siya kilala. Hindi ko naman ini-expect na pupunta pa siya dito sa masjid and then after ng ating sala, ay magdideclare siya na gusto kong mag-Muslim. So, hindi natin ito inaasahan. So, ito ay gabay ng Diyos. Gabay ni Allah, di ba? So, tay, mayroon kaming pinapaniwalaan na nag-iisa lang Diyos. Ang pangalan niya ay si Allah. Si Allah ang kanyang pangalan. Bakit tinatawag nating Allah ang Diyos? Sapagkat ito ay nabanggit mismo sa Quran. Innani anallah, tunay na ako ay si Allah. Si Allah mismo nagpakilala sa kanyang sarili na ang kanyang pangalan ay Allah. Di ba? So, malinaw sa atin. Tayo bro, sa Islam, hindi tayo nagkakawatak-watak sa pagtawag sa Diyos. May Muslim na Bisaya, di ba? May Muslim na Waray, may Muslim na Maguindanao, Tagalog, may Muslim na Chinese, may Muslim na Amerikano, may Muslim na Arabo. Pero pag tinanong natin sila kung sino ang Diyos, hindi sila nagkakawatak-watak. Anong pangalan na yun? Allah. Di ba? Hindi nagkakawatak-watak. Pari-pariho tayo dito, nagkakaisa tayo. Allah ang pangalan ng Diyos. Pero sa pasintabi lang, pasensya na. Sasabihin natin yung katotohanan. Sa mga kababayan natin mga Kristiyano, dito lang sa Pilipinas, mayroong Kristiyano na magsasabi ng pangalan ng Diyos ay Yahweh. Mayroong Kristiyano magsasabi ng pangalan ng Diyos ay Jehovah. Mayroong Kristiyano magsasabi ng pangalan ng Diyos ay Ama, Diyos Ama. Mayroong magsasabi Diyos Anak, mayroong magsasabi Jesucristo. Sa pangalan pa lang ng Diyos ay nagkakawatak-watak na sila. So, mahirap yan. Malaking disadvantage yan. So, hindi siya nanganak, tay. Ang Diyos na sinasamba namin ng mga Muslim ay hindi siya nanganak at hindi nanganganak. Bakit hindi nanganganak si Allah? Sapagkat yung panganganak ay hindi yan naaangkop sa kadakilaan ng Diyos. Hindi yan naaangkop sa Diyos. Kasi, biruin mo, isipin mo, ang manok, manganak, kung saan? Manok. Itlog usa, tapos pusa, manok, yapon ang resulta, di ba? Ang kambing, manganak kung saan? Kambing. Alangan, manganak kung baka, imposible na. Ang baka, manganak kung saan? Baka. Ang tao, manganak kung saan? Tao. Ang Diyos, manganak kung saan?
Diyos. So, kung manganak ang Ginoo, ang Diyos, dadami ang mga Diyos. Dadami ang Diyos. So, magkakagulo yan. Kaya ang Diyos ay hindi niya pinili para sa kanyang sarili ang katangian na siya ay nagkakaanak sapagkat hindi yan naaangkop sa kanyang kadalisayan at kadakilaan. So, hindi nagkakaanak si Allah. At hindi siya ipinapanganak. Wala siyang katulad, wala siyang katuwang, wala siyang katambal, wala siyang kapareho, wala siyang kaagapay sa kanyang pagiging Diyos at saka sa kanyang pagiging Panginoon. Yan ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. So naniniwala din kami na mayroong mga anghel na nilikha ng Diyos. Hindi natin nakikita ang mga anghel na ito ay sumusunod lamang sa Diyos. Ito ay nilikha ng Diyos mula sa nur, mula sa liwanag. Naniniwala din po kami na mayroong mga propeta na isinugo ng Diyos. Kabilang dito sila Adan, sila Abraham, Moises, si Jesus Christ ay kabilang sa mga propeta, mga dakilang sugot propeta ni Allah na ipinadala sa mga Israelita. Yan ang paniniwala natin sa kay Hesus Kristo. Naniniwala din tayo na ang pinakahuling propeta at sugo ni Allah ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naniniwala tayo diyan, 'di ba? Ang mga propetang ito, kaya mga sugong ito, ipinadala ng Diyos para iparating sa atin ang kanyang mensahe. Hindi ang Diyos yung bababa. Hindi siya bababa sa atin para siya makikipag-usap sa atin. So ang ginagawa ng Diyos, siya nagpapadala ng mga mensahero, mga sugo na siya yung nakikipag-usap sa mga tao para ipaliwanag, iparating ang mensahe ng Diyos. Yan ang ginagawa ng Diyos. So naniniwala din po kami na mayroong mga revelasyon na ibinaba ni Allah sa mga sugo. Katulad ng Zabur ni David, yung Salmo ni David, si Moises, yung Torah o kaya yung Taurah, kay Hesus Kristo, yung Ebanghelyo o kaya Injil. At ang pinakahuling revelasyon na ibinaba ng Diyos, aklat, ay ang Quran na ibinaba niya sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naniniwala din tayo na mayroong araw ng paghuhukom. Mayroong araw ng muling pagkabuhay na kung saan diyan hahatulan ni Allah kung sino sa atin ang mag-aangkin ng paraiso at sino sa atin ang mapapatawan ng kaparusahan sa impyerno. Ikaw halimbawa, ikaw ay nagpapakabuti, ikaw ay nagsusumikap na magsamba sa Diyos, nagsusumikap na gumawa ng kabutihan, iyong isinasabuhay ang pagsamba sa Diyos, ikaw ay nagsasakripisyo, ikaw ay napapagod sa pagsamba sa Diyos, papayag ka ba na ikaw at saka yung taong hindi nagsasamba sa Diyos, hindi nagpapakahirap sa pagsamba sa Diyos, lahat ng kagusto niya, ginagawa niya, samantalang ikaw ay nagpipigil, hindi mo ginagawa yung mga ipinagbabawal ng Diyos dahil sa takot mo sa Diyos, papayag ka ba na sa kabilang buhay, pareho lang kayo? Di ba di ka mo sugot anak? Kaya lugi ka, alkansi ka. Unfair, di ba? Ikaw, nagsakripisyo ka, nagpakahirap ka sa pagsamba. Mayroon kang gustong gawin na gusto ng desire mo, pero dahil sa ayaw yun ng Diyos, ipinagbabawal ng Diyos, kaya nagpipigil ka, nagtitimpi ka. So papayag ka ba na kapareho mo lang sa kabilang buhay yung taong lahat ng mga gusto niya, desire niya, ginagawa niya? Kahit bawal, ginagawa niya. So, hindi tayo papayag nun. Kaya, bilang pagka-fair ng Diyos, pagiging makatarungan ng Diyos, nilikha niya yung paraiso para sa mga susunod at magsusumikap sa pagsamba kay Allah. At nilikha niya naman ang impyerno para bilang kaparusahan sa mga taong sumalikway, tumalikod, at hindi nagsamba sa Diyos, hindi kumilala kay Allah. So, naniniwala tayo na mayroong araw ng muling pagkabuhay, naniniwala tayo na mayroong day of judgment. So, naniniwala din kami na mayroong tinatawag na qadar o kaya yung tadhana na kung saan nakasulat na yung mga nangyayari, yung mga nangyayari na, mangyayari pa lamang. So, itong pagtipon-tipon natin na ito ay nakasulat na ito sa Lauh Mahfuz. Kaya pasalamatan natin si Allah sapagkat ito ay hindi nangyari dahil sa angkin nating kagalingan, bagkus nangyari ito dahil sa pagpapahintulot sa atin ni Allah. So naniniwala ka ba sa mga paniniwalang yun? Naniwala. Okay. Handa mo bang tanggapin
na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah? Handa. Handa. Handa ka bang tanggapin na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah? Handa. Handa ka bang tanggapin ang katotohanan na si Jesus ay hindi siya Diyos, hindi rin Panginoon, bagkus siya ay tao, propeta at sugo ni Allah? Handa. Handa ka bang tanggapin, tay, na ang paraiso at impyerno sa kabilang buhay ay totoo? Handa. Handa na. Tay, sabihin mo ng taos puso, Ashhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah. wa ashhadu Asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abdullah Abdullah wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. maliban kay Allah. At ako rin ay sumasaksi At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. ay huling sugo ni propeta ni Allah. At ako rin ay sumasaksi At ako rin sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay hindi siya Diyos, ay hindi siya Diyos, hindi rin Panginoon, hindi rin Panginoon, bagkus siya ay tao lamang, pagkus siya ay tao lamang, sugo sugo na isinugo ni Allah. na sinugo ni Allah. At ako rin ay sumasaksi At ako rin ay sumasaksi na ang paraiso at impyerno ang paraiso ng impyerno sa kabilang buhay sa kabilang buhay ay totoo. ay totoo. Takbir! Allahu Akbar! Tay, congrats! Mubarak! Ngayon ay Muslim ka na. Kapatid ka na namin sa pananampalatayang Islam. Lahat ng mga kasalanan na naitala ng mga anghel ay pinapawalan na yun ng bisa ni Allah at pinapatawad ka na ni Allah. Ngayon, tay, anong nararamdaman mo ngayon, tay? Anong nararamdaman mo? Sa may gibatin niyo mo? Murag kahilakon man ka. Mayo man. Ha? Mayo. Mayo, murag kahilakon man ka. Anong mo hilak man ka, tay? Ha? Luha sa kalipay? Allah. So, kalipay. So, gabayan nawa ni Allah si tatay. Ito, umiiyak si tatay. Masya Allah. Ito marahil yung tinatawag nilang tears of joy, yung luha sa kalipay. Yung luha ng kasiyahan. Dahil sa alam niya, na feel niya, na siya ngayon ay nakapasok sa katotohanan ito. Dalangin natin kay Allah na maging matatag si tatay. Allahumma amin. At tayong lahat, maging matatag sa Islam. Tay, mag-aral ka sa Islam, ha? Pag-aralan mo ang Islam para may sabuhay mo ang Islam, kasi hindi sapat yung nagsyahada ka lang, yung pumasok ka lang, tapos hindi mo isasabuhay ang Islam. Dapat isabuhay mo ang Islam hanggang sa ikaw ay maabutan dito ng kamatayan sa pagsasabuhay sa Islam. Tay, ha? Allahu Akbar. So alhamdulillah sa gabay ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. So bro, yakapin ninyo si bro para i-welcome.